Nasa Romans 4, verses 18 to 25. Father Abraham's faith is a model for Christian faith. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhas ay 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa siya sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. At dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay tinuring na matuwid ng Diyos. Ang salitang itinuring na matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin ding naman. Ituturing din tayong matuwid dahil sumasampalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya'y pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo mapawalang sala. Si Abraham, 99 years old na siya dito. At si Sarai, tinawang Sarah, ay 89 years old without a child. Baog po siya kasi. Subalit naniwala si Abraham na sa kanyang lahi magagaling ang mga different nations. Bakit parang walang pag-asa na matupad ang pangako ng Diyos kay Abraham na maging ama ng mga maraming bansa? Ano ba mga pangako ng Diyos kay Abraham? Gagawin kitang makapangyarihang bansa. Ito ay pangako sa mga magiging anak at pamumunuan ng lahi ni Abraham. Bibiyayaan kita, gagawin kong kilala ang pangalan mo sa mga saling lahi mo at mga anak mo. Ang lahat ng bansa sa ibabaw ng mundo ay bibiyayaan ng iyong mga maiiwang lahi. Ang lahat ng ito, mga pangako, no? Kay Abraham at mga saling lahi. Makikita ito sa chapters 15, 16 at 22 na tumatagal ng mga 40 taon. Paano nga naman magaganap ito? Wala naman siyang anak. Paano yun? Kailangan magkaanak muna si Abraham, di ba? Para manggaling sa kanyang lahi. Para matupad ang pangako, sa kanya ay base sa mga saling lahi niyan, descendants. Kung descendants niya, dapat manggaling sa linya niya. Matanda na siya at ang asawa niya si Sarah ay matanda na rin at hindi na magkakaanak pa. Pero sa Diyos naman walang imposible, di ba? Sa Genesis 16, sinasabi na si Abraham ay 99 years old na, si Sarah ay 89. Pero nanalig at nagtiwala sila sa Diyos. Kaya si Sarah ay nagbuntis at nanganak siya sa edad na 90 years old. Si Isaac, anak ni Abraham, ay ang magiging ama ni Jacob na pinangalanan ng Diyos ng Israel at siya naman ang magiging ama ng 12 tribo ng Israel at si Jesus, ang Mesiyas, ay ipanganganak mula sa ika-4 na tribo ng Juda. Mula sa lahi ni Abraham, ito, si Abraham, si Sarah, nagkaanak sila, si Jacob, Isaac, tapos nagkaanak kay Jacob. Dito naman, dito sa linyang ito, nagkaroon 12 tribes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At sa kapang-4 sa Juda, diyan naggaling ang lahi naman po ng ating Panginoong si Jesucristo. Si Father Abraham ay isang modelo ng pananampalataya ayon kay Pablo, subalit nagkaroon ba ng pagkakataon na siya ay naging marupok sa pananalig niya? Ano ang hiniling niya sa Diyos sa Genesis 17? Sagot po dyan, nung nauna sa buhay niya, earlier in his walk with God, Abraham had tried to take the fulfillment of the promise into his own hands. And the result was Ismael, Abraham's son by Sarah's Egyptian slave girl, Hagar. Pero sa chapter 17 ng Genesis, inulit-uli ng Panginoon ang kanyang pangako. Nagkaanak naman si Abraham at saka si Sarah. Ang istorya po kasi nito, na siguro nanghina nga si Abraham, si Father Abraham, nanghina, at nakikita siya ni Sarai, kaya inoffer niya, sabi niya, sige, magkaanak ka dun sa aking slave girl, si Hagar. Sabi niya gano'n. At para magkaanak, kasi sabi niya, wala tayong anak pa eh. Sabi niya gano'n. So, ang pagbuntis naman ni Abraham kay slave girl, through the approval din ni Sarah. Hindi naman siya lang ang nag-anak ron. So, silang dalawa yun, ang nagkaroon ng pagdududa. So, nagkaanak siya. Tapos, hiniling niya nga, sabi dito, ano ang kanyang hiniling sa Diyos sa Genesis 17? So, natuwa si Abraham nang sabihin ng Diyos na sila ni Sarah ay magkakaanak na. Kaya pinaalala niya sa Diyos na may anak na siya. Palagay mo ba, hindi alam ng Diyos yan, Father Abraham? Sabi niya na si Ismael na pwede na siyang pamanahan. Anong sabi sa kanya ng Diyos?
No? Subalit sinabi ng Diyos na ang covenant, pamana sa batas, ay dapat manggaling sa Hebrew bloodline nila ni Abraham at Sarah, ang anak na pinangako kung saan ang punla o seed of Genesis 3:15 ay nasasaad. Doon manggagaling. Kasi si Christ, di ba? At saka si Mama Mary yun. Ito ang linya kung saan ang Mesiyas, no, si Jesucristo ay manggagaling. Sa lahat ng ito, nanalig at naniwala sa Abraham. Verses 20 to 21, what does Paul write that Abraham's faith achieved for him? Sinasabi po rito na ang pananampalataya ay makapagbibigay ng kalakasan sa taong nananampalataya kahit siya ay nanghihina na sa physical at spiritual niyang kalagayan. Sinasabi ni Paul sa 2 Corinto 12, verses 8 to 10, sinasabi ni Pablo sa 2 Corinto na kahit napakaliit na pananampalataya ay mapagbibigay ng grasya upang magpalakas at hayaan ng Diyos na magmilagro sa ating mga buhay. Pinatunayan ni Pablo na itong lakas na ito ay kanyang naranasan nang siya ay nagsusulat sa Korinto. Sabi pa niya, kung kailan ako mahina, ako ay masaya sapagkat ang lakas at pwersa ng Diyos ay nananahan sa akin. Kaya ako ay natutuwa sa aking kahinaan. Pag nakakatanggap daw siya ng mga insulto at yung mga limitasyon, yung persecutions at pasakit para sa kapakanan ni Jesus. Talagang wini-welcome niya. Ayan po ay nagpapaalala sa atin yung mga marks of the saints, di ba? Sila yung talagang nagsasacrifice. Naalala ko na naman uli po si Santa Faustina, talagang welcome na welcome sa kanya ang sakripisyo at suffering. Siya rin ang nagsabi na kung kailan ako mahina, ay dito ako malakas. Sa kalagayan naman ni Abraham, masasabi sa Genesis 17 na hindi siya lubos na nagtiwala sa kanyang sarili tulad ng nakalipas at bagkos buong nagtiwala na siya sa Diyos. Kaya mo pinatawad naman siya kahit siya nagkaroon ng anak. Hindi tayo dapat magtiwala sa ating sariling lakas at sa pananampalataya. Kailangan natin itong maging sandigan. Alam naman natin, di ba, sa sariling lakas lang natin, wala kung hindi dahil sa Diyos at sa pananampalataya natin. Sa Romans 4:17, ang kapangyarihan ng mga Diyos lamang bilang creator, no, dito lubos na nanalig si Abraham at ito ang kanyang naging gabay sa kanyang buhay. Paglalakbay sa pananampalataya, sukdulang iwan, ibigay ang buhay sa paggabay ng Diyos. Lahat na isinurrender na niya sa Diyos. Ganun naman tayo, hindi po ba? Kanina ko pa sinasabi, we have to surrender everything to God. Wala pong mangyayari sa ating buhay kung ang pananampalataya natin ay hindi natin lalakipan ng trust sa Diyos. At yun ang tunay na pananampalataya kung maibibigay natin ang lahat-lahat sa Kanya. Sa ikatlong pagkakataon, binanggit ni Pablo ang Genesis 15:6 sa Romans 4:22 at sinulat niya, at ang salita ay patungkol sa Kanya at ito ay para sa atin din, sa ating kapakanan. Dahil naniniwala tayo sa pagkabuhay ni Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan, sa ating justification, para sa ating kaligtasan. Ang mga nakikinig, nagbabasa ng mga sulat ni Pablo ay dapat malaman at makita na sinadya ni Pablo gamitin ang first person plural na our sa mga istorya sa pahayag niya tungkol kay Abraham para ma-apply ito sa kanyang sarili at sa buong Roman faith community sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya. Our na, ibig sabihin magkakasama na tayo. Hindi lang kayo, not only you, but we. Us, also our. Sa makatuwid, ang pananampalataya ni Abraham ay ating huwaran sa ating Kristiyanong pananampalataya dahil ang pananampalataya na pangako ng Diyos ay pareho ang pagkabuhay sa buhay na walang hanggan, lalo na sa mga makasalanan na nagsisisi sa kanyang mga maling gawa. Di ba kanina pa natin sinasabi, if we only repent of our sins, we can go back through confession and communion in the state of grace. At yung state of grace na yan ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ni Abraham na may 2,000 years nang nakalipas at ang Diyos natin ngayon ay parehas lang. Siya na totoo at patuloy na tumutupad sa kanyang pangako mula kay Abraham at ngayon sa ating mga Kristiyanong Katoliko. So God yesterday, today, and tomorrow is still the same. Ang mga turo at aral ni Pablo sa Corinto 11, tungkol sa mga istorya sa Lumang Tipan, ang lahat ng ito ay naganap sa pamamagitan ng halimbawa at isinulat para maging leksyon sa atin kung saan tayo nabubuhay sa mga huling araw ng panahon. So pakinggan po natin ulit ito. Gusto ko pong ulitin. Kung pwedeng sabayan niyo ako, ang lahat ng ito ay naganap sa pamamagitan ng halimbawa at isinulat para maging leksyon sa atin kung saan tayo nabubuhay sa mga huling araw ng panahon. In this last ages, andito na tayo, pumapasok na tayo dyan. So ko lang pong paalala
Na sana ang ating narinig ngayong gabi ay magsilbing guide sa atin upang tahakin natin ang ating buhay Kristiyano ng may malalim na pananampalataya at pananalig. Tulad ng kay Abraham, makikita nito. Sukdulan talagang i-offer niya ang anak niya. Kaya po ba natin to? Pag sinabi ni Lord, i-offer mo ang anak mo, kaya mo ba? At ito mga ipapang nagawa niya. Pag nilayan po natin yan, isama natin sa reflection natin na kung tayo ba hinihilingan ng Diyos na ipakilala sa Kanya, gaano natin siya kamahal, gaano natin tayo nananampalataya sa Kanya. Ano po ba ang pwede nating mai-offer? Ngayong darating na Pasko at bagong taon, kanino tayo aasa ng pagbangon at asenso sa ating buhay? Sa mga hula ba? Mga punsoy? Geomancers? Sa Lucky Charms ba? Yung mga, ano ba yan? Yung mga stones? O mga pampaswerte? Yung mga bagya? Ano pa ba yung mga pampaswerte na yan? Yung lahat ng ginagawa nating rituals, pagsasabit ng mga bilog na prutas sa may bintana o paglalagay ng mga bilog na prutas sa lamesa. Sa sariling kakayanan lamang ba o sa Diyos tulad ng pananampalataya ni Abraham? Kung sa Diyos, paano mo paghahandaan ang Pasko at bagong taon?